Bukas pala anniversary nung ating ating Corolla. Ang galing, very good. Yun mga boss, ang sarap kaya ng ulam dito. Lagi ako may nakikita dito ng ganyan, no. Yo, mabibitin. Good day mga bossing. Another day, another work to do. Pasok tayo ulit sa work. Hindi pa tayo nakapag-change oil, no? Nung May 1 di tayo nakapag-change oil kasi may inasikasa tayong mas importanteng bagay. Pero hindi pa naman due for change oil talaga to si Flex. Gusto ko lang unahan, pero baka bukas mag-change oil tayo, or hintayin na natin yung 2,000 km na to, or hintayin na natin yung due nya para sakto lang din. Pero kung siguro nakabili tayo nung last Saturday, baka na change oil ko na siya ng mas maaga, pero okay lang. Hintayin na natin yung due, sayang naman. Alam niyo yung ganda ng kapit ng gulong nitong si Flex, yung stock niya. Kahit nung bago siya, hindi siya madulas. Hindi pa nga pala ako nagpapalit ng ng gulong. Naka-tubeless pa rin tayo. Ay, naka-tube pa rin tayo. Siguro papa-tubeless ko siya kapag nagpalit na lang ako ng gulong. Sinusulit ko na to para sulitin ko. Usually kasi ang gulong maabot 3 years. Sagad na yung 3 years. Pero sa tulad natin na pampasok lang naman sa trabaho, madalang naman lumayo, baka mas tumagal pa. Pero siguro mga 1.5 year palit tayo ng gulong. Sayang naman kasi kapag tinanggal ko to, daw may mga bibili pa rin, pero tayo na lang ang mag-upod. Holy kabuk! Ang sarap talagang gamitin itong side mirror na to, yung version 5 ni Street King. Ang lawak ng kita ko. Bala ko sana ibalik yung version 1, kaso ito na lang muna, ang ganda niyang gamitin eh. Mas kita yung likod. Malamig mula kagabi. Hindi pala malamig, hindi na siya mainit mula kagabi. Sana tuloy-tuloy na ganito. Kitang kita pala yung mga bundok dito. Sana tuloy-tuloy na ganito. Masarap matulog pagka kasi naka aircon ka. Kapag gising mo tapos lalabas ka ulit dun sa mainit, naguhulas ka rin, tapos masakit sa katawan. Iba talaga yung natural na lamig lang pag natulog ka. Bukas pala anniversary nung ating ating Corolla. Papampering ko siya, i-engine wash ko siya, lilinisin ko yung loob. 6 years na sa atin. Sa 6 years na yun, halos wala naman ako naging major concern. Aircon lang, pinalitan lang siya ng evaporator kasi syempre matanda na yung evaporator eh. Pero awa ng Diyos, maayos na maayos yung loob niya, maayos na maayos yung makina niya. Magkaroon man ng concern yun, mga minor lang, differential spark plug lang, ganyan. 17 yung plaka nun Sarap talagang dumaan dito, solong solo mo, alang kasabay. Sayang yung video natin kahapon. Dapat kahapon may upload na tayo, kaso naghang yung phone. Hindi pala na record yung natin, vlog natin kahapon. Nagpagas pa naman ako kahapon. Nagpagas ako, blinking na yung yung ilaw nito, yung indicator light nung gas. Pagka kasi ganung blinking na indicator light ng gas ni Flex, alam ko mga 2 liters pa yung laman nun. So nagpagas tayo, tama, 2 liters nga, kasi nung nagpagas tayo 3 liters lang, puno na siya.
5 liters lang kasi yung full tank nitong si si Flex. Ayun, sayang, para nakita nyo sana. Pero di ba, gagawin kasi natin ng video yung yung video review, yung pagka natin, pagka ang dami na rin nag-aabang no, pasensya na kayo, hindi ko malugaran no, kasi syempre may work pa tayo. Hindi ko malugaran, bibidyohan natin yung gas consumption, yung actual gas consumption. Para makita ng mga bossing natin na talagang 45 to 47 km per liter yung ni Flex konsumo. Napakita ko rin sa inyo kung paano kino-compute. Salamat dun sa mga laging nanonood, dun sa mga nag-iintay ng mga fix, kung may fix ba si Flex. May mga fix na rin ako kasi na-i-upload, yung tulad nito nung sa Manubela. Mabigat, di ba mabigat yung Manubela ni Flex? Kala ko normal lang yun eh. Ang ginawa ko, binaklas ko yung pinaka-cover na tong nitong ulo. Tapos nakita ko dun sa loob meron lang bakal na naghihigpit dun sa mga kable. Yung mga kable lang pala yun, kaya pala humihigit. Tas maririnig mo tumutunog. Yung pala yung naghihigpit, kaya mahigpit yung iliko si Flex. Nung inayos ko yun, ay ang luwag, ang gaan niya iliko. Muntik pa nga ako mag-semplang kasi na ko na nibago ko. Nabato, tapos gumaan kasi yung yung control ko sa kanya. Unlike before, yung grip ko talagang matigas kasi nga mahigpit. Kala ko normal lang yung kay Flex. Tas ayun, nung niluwagan ko yung bakal na yun, meron akong in-upload na video para doon, tingnan nyo na lang. Nung niluwagan ko yun, ay sobrang gaan na nung iliko. Ang sarap na niya. Yun lang yung dahilan kung bakit mahigpit siya. Tapos yung isa pa, may in-upload na rin ako yung tungkol dun sa maingay na pangharap. Pansin nyo ba, hindi nyo naririnig yung kaya pag ganyan, di ba ang ingay niya pag dumadaan sa ganyang malubak, yung may tumutunog na parang kinakatok-katok yung fender mo. Actually totoo, kinakatok-katok yung front fender mo. Yung clip nung tawag dito, yung clip nung naghahawak dun sa brake cable at saka dun sa speedometer cable, yun yung kumakatok-katok dun sa ni Flex. Kaya parang pag nadadaan ka dun sa yung mga maliliit na lubak-lubak, katok siya ng katok. Kasi pala nagsusway, pumapalo siya dun sa sa front fender. Ay, in-upload ko yun, tingnan nyo, check nyo na lang, makikita nyo dyan na yun lang yung fix para mawala yung pero ang meron na lang siya yung pag nasasaldak na matindi. Kahit naman siguro sa ang motor may ganon, yung pag matinding saldak maingay, pero yung mga simpleng ganon hindi kasi dapat tumutunog ng ganong kalakas eh. So yun pala yung fix nun, yung yung clip, yung round na clip, yun yung kumakatok-katok sa kanya. Malawag talaga pag Sabado. Kahapon, di ko lang din pero hindi kasi nakuha na ng naghang kasi yung video natin kahapon. Kahapon sobrang traffic dito. Friday, gawa ng uwian. Kaya sobrang traffic. Nakagawian ko na yung ganito, yung mag-vlog. Nakakatuwa lang kasi, kaysa mag-music ako, pag nag-music kasi ako, hindi ko naririnig yung mga bumubusi-busina. Kaya mas gusto ko na yung ganito, yung nagbablog. At least kahit pa paano nakakapagkwento ako sa inyo. Mukha namang may nakikinig. Salamat dun sa mga laging sumasama sa akin sa biyahe. Ang galing, very good. Ang galing mo, sir. Niwasan niya yung kotse sa harapan. Di inintindi ko may mga sasakyan ba sa kanan. Ang sarap ngayon, hindi ganun kainit. Dati umaga pa lang, tagaktak na yung pawis natin mga boss eh. Pero ngayon, ang lamig. Malamig yung simoy ng hangin na tumatama pag nagmumotor. Hindi yung sumisimoy na mainit pa rin sa'yo. Sakit kaya nun, hinahangin na umahangin pero
masakit sa pakiramdam kasi mainit yung buga. Lakas ADV oh. Ay, ang luwag-luwag ng daan pag Sabado. Dami. Palusutin niyo po ako. Konti lang. Sige na po, please. Thank you. Dito na tayo boss sa work. Samahan niyo ulit ako mamaya pag uwi. Magbibideo ulit tayo. At sana hindi na naghang tong phone ko. Hindi ko kasi nakikita eh. Hindi ko nakikita kung nakahang ba o hindi. Kasi syempre hindi ko naman pwedeng i-setup na nakaharap sa mukha ko yung phone. Syempre yung setup na tama lang. Sana hindi naghang. Yun mga boss, hanggang mamaya ulit samahan nyo ako pauwi at magkukwentuhan tayo ulit. Sana lagi may gusto nakikinig. Pero salamat sa mga sumusuporta. Kukunti pa tayo pero salamat. Alright, see you later guys. Ingat! Let's go home mga boss. Yun, may hinihintay tayong mga boss. May hinihintay tayong langis, motul. Nagpadala na lang tayo mga boss. Hindi na tayo bumili kasi lagi tayo naabutan ng ng sarado, kaya nagpadala na lang tayo yung mga gagamitin natin. Sana dumating bukas kasi kanina nakaship na siya. Sinip na nung sinip na nung nagpadala. Sinip na nung nagpadala. Sinip na nung seller. Sana dumating bukas, kahit sa Monday pala pwede tayo mag change oil. Kaya sana dumating sila kagad para makapag change oil na tayo. Hindi na natin hintayin yung yung due date ni Flex. Para naman fresh oil. Woo! Another day has passed. Maluwag today because it's Saturday. Pero actually madami pa yung sasakyan yan. Usually dati pag Saturday talagang maluwag. Pero ngayon medyo madami-dami na rin yung mga sasakyan. Talagang marami na may sasakyan ngayon. Iba kasi pag may sasakyan ka ngayon, simula nung nagpandemya mga boss, kailangan may sarili ka ng sasakyan. Siguro natakot na lang din yung mga tao dahil nga ang tindi ng iniwan sa atin ng pandemya Kaya karamihan sa atin talaga takot. Kaya iba kumuha talaga ng sasakyan. Kami naman, nasa akin na si Corolla ko noon before pa magpandemya. 2018 ko nakuha yun 6 years na siya bukas. 2018 gamit na namin siya. Ang laking bagay sa amin ng sasakyan na yun nung pandemya. Kasi talagang siya yung service namin sa lahat ng pupuntahan namin. Sa lahat ng kailangan namin asikasuhin siya. Kaya malaking bagay sa amin yung Corolla na yun. Kaya malaki yung na marami kami pinagsamahan nun. Hindi lang sa akin pati sa pamilya ko. Panganay na anak namin ni Mrs. yun Kasi yung una namin ginagastosan ng mga panahon na binili namin siya. Kasi buntis pa lang siya dun sa panganay ko. Kaya siya yung nagsilbing panganay namin. Pero kung wala yun nung pandemya, naku po mga boss, ang hirap. Gruin mo nung mga time na yun, kailangan pagka lalabas ka, wala ka naman masasakyan nun
It's either makisabay ka ng sakay o manghihiram ka sa sasakyan. Kasi wala ka talagang masasakyan, wala namang bumabiyahe eh. Diba? Kaya ipapamper din natin siya kapag tapos natin kay Flex. Kung bukas darating yung langis ni Flex, change oil muna natin siya. Change oil filter. Papalit na rin tayo ulit ng ng gear oil. Kasi ang nailagay ko ditong gear oil nung una is Havolin. Wala kasi ako makitang JVT nun. Mas gusto ko kasi yung JVT. Ngayon kasabay na rin siya nung na darating yung JVT. Tignan natin kung alin doon yung mas tahimik. Pero yung yung ginagamit ko na to na Caltex na Havolin, maganda naman, wala namang problema, smooth din. Pero mas gusto ko yung JVT kasi actually recommended sa akin yun yung JVT. Hop, yeah. May pangkulot. May pangkulot dito. Salon ba dito? Alright. Yun mga boss, ang sarap kaya ng ulam dito. Lagi ako may nakikita dito ng ganyan Minsan nga pag walang luto si Mrs. tanungin ko tapos makabili dyan. Masarap mukhang tuwing hapon kasi may nandun sa kanto na yon. Bibili tayo minsan doon. My favorite road. Wow, matinding kotse to Gigilid tayo. Uy, BMW pala. Sarap pag hapon dito tambay ka, yung tiga dito ka, sarap dito. Hop, dahan-dahan tayo at may mga tao baka biglang tumawid. Try natin top speed. Masyado malakas yung hangin, baka hindi tayo maka top speed kay Flex, pero try ko. Kaya walang tao. Mabibitin tayo. Mabibitin. Kasi pangit yung daan dito, baka sumemplang tayo pagka binilisan ko dito sa portion na to. Try ko na lang after. Kasi dito naman dito naman maraming tao na, delikado na. Tsaka pagka gantong hindi spalto yung talbog yung daan Pero napa 80 naman natin. Ano na kaya itsura nun langis ni Motol pagka nag-change oil tayo? May checkpoint kaya ulit dito Saturday ba tayo nung may checkpoint dito? So dumating bukas yung langis para ma-change oil na natin na lang para malinis ulit ang langis natin. Oops, may nagja-jogging, hinay-hinay lang. Sarap kasi mag-jogging dito lalo siguro sa umaga. Open kasi yung area. Dadaan. Malalaman natin kung anong kulay ng langis kapag tinanggal natin si Motol. Pero maganda pa rin kasi siya manakbo, smooth pa rin. Kaya gusto kong ginagamit yung Motol na yun. Kaya titingnan natin. Yung nakonsumo natin halos ngayon is 1,500 yung tinakbo niya simula nung huling change oil. Kaya malalaman kung goods ba or hindi ang langis.
Pero feeling ko naman okay pa. Baka naman hindi siya ganun kaitim. Though hindi tayo nagpalit ng oil filter nung nakaraan, ngayon pa lang tayo magpapalit ng oil filter. Baka may kinalaman yun. Malalaman natin, makikita natin after natin magpalit. Iba rin yung tunog ng tambucho ni Flex eh. Parang Aerox pagka binibiro mo. Tapos bukas bibidyohan din natin, kung sakaling dumating yung langis, bibidyohan din natin yung may nagre-request kasi kung ano, yung tulad yung sinasabi ko kanina, kung paano nawawala yung mabigat na manubela, yung kinukwento ko kaninang papakita ko sa inyo. May nagtatanong din kasi, bibidyohan ko para makita nyo. Hanggang dito na lang ulit ang ating vlog mga boss. I-update ko kayo kapag nakapag-change oil tayo bukas. Sana makapag-change oil, sana dumating ang langis. Ayun mga boss, ingat lagi sa daan, ingat lagi sa biyahe.